Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoon Kristo, sa panibagong umaga. Ngayon ay Biyernes ng umaga dito sa Houston, Texas. Hallelujah. Glory to God Almighty for another day to serve you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Salamat po at kami ay muling nagising. Ako ay muling nagising upang ikaw ay paglingkuran. Salamat po sa maayos na pagtulog. Panginoon Jesus, thank you, Holy Spirit. Legions of angels of the Lord are guiding us in every step of the way. Oh, hallelujah. Hallelujah. You are good at all times. It's Friday. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Ang kabutihan. Salamat po. Salamat po. Jesus. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Glory to God Almighty. You are good at all times. Oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God, Holy Spirit. Thank you po sa maayos na pangangatawan, sa ligtas na pagtulog. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God Almighty, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Jesus. Ayan, ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Hallelujah. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God in the name of Jesus. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. It's Friday morning here in Houston, Texas. Friday na ng umaga. Sa inyo dyan ay Biyernes ng gabi. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, Facebook YouTube viewers. Hallelujah. Ayan, welcome dito sa ating live. Ito ngayon ay May 16, 2025. Ayan, nasa kalagitnaan na tayo ng May, mga ka-Team Jesus at Team Jesus members. Kayo ba ay nakapagbaptismo na? Sapagkat mag-umpisa na tayo sa month of June, ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat tayo ay maging ready. At kung sino man yung karapat-dapat na maging Team Jesus member, ay mag-join na kayo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Ayan, supurihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya.
Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Praise the Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesucristo, ang aming Diyos na buhay, ang aming Lord and Savior. Salamat po sa aming mga buhay at sa kaligtasan na inyong ibinigay sa amin, Panginoong Hesus. Salamat po sa iyong sacrificial offering na nang dahil doon ay kami ay malaya na sa anumang condemnation, anumang mga pagsisinungaling ng demonyo sa mga buhay namin, maging sa aming mga pamilya. Oh, hallelujah, Father God. Thank you so much po sa iyong pagmamahal. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa inyong paggabay sa amin 24 hours, 24/7, maging ang iyong bilyones na mga anghel na nag-iingat sa amin. Oh, hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan, Panginoong Jesucristo. Kinikilala namin na kami po ay walang magagawa kung wala ka. Patawarin mo kami kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa harap mo, sa aming mga sarili, maging sa aming kapwa, Panginoong Jesus. Linisin mo ang aming mga puso at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya sa oras na ito, sa bawat araw ng aming mga buhay. At dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, Father, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Hallelujah. Yes, Father God, you are good at all times. Yes, Lord Jesus, salamat po. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Dahil sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst.
you. Thank you so much po, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. In the name of Jesus, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Kristo na hindi ako ang makikita. Ang makikita ay ang iyong kabutihan, ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa na walang katapusan. Ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa kapurihan mo. Diyos Ama, oh hallelujah. Hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh hallelujah. Maraming salamat po. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong parating. At ito po ay aming maging gabay sa araw-araw na nilalakaran namin ang aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Welcome dito sa ating live. At natanggap na ba ninyo ang mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo? Dahil sa inyong katapatan ay surprise kayong binigyan ng ating Panginoong Jesus ng pagpapala. So yan, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang mga pagpapala, no, na siksik, liglig, umaapaw. Hindi lang natin alam. At congratulations dyan sa ating couple, si Brother Sandy at saka si Sis Lisa sa kanilang anniversary noong February. Kaya lang na on hold yung kanilang anniversary dahil nga ay hindi pa sila nabaptismo sa tubig. So nung sila ay mabaptismo sa tubig ay pinaalala sa akin ng Holy Spirit through Sharon, ni-release na ng Panginoong Hesus ang kanilang pagpapala, ang kanilang anniversary love gift, wedding anniversary love gift, at sila ay nakatanggap ng 2,000 pesos wedding anniversary. Hallelujah! To God be the glory. Congratulations, Sis Brother Sandy and Sis Lisa.
Patuloy ninyong pangahawakan ang inyong pananampalataya kay Panginoong Kristo at patuloy din ninyong pagkaisahin ang inyong mga isipan at mga puso sa Panginoong Kristo. Tandaan natin si Panginoong Kristo ang dapat na maging sentro ng ating mga relasyon, no? Unang-una si Panginoong Kristo, siya dapat ang maging sentro ng ating relasyon. Ayan. So, yung ating mga Team Jesus couples dyan ay sila yung sa pamamagitan ng Team Jesus ay ikinasal sila, no? Si Tricia, si Lisa, sila Sister Lisa, sila Sister Jeanette, Sister Abby. Yun na lang ang natira, no? Kasi si Sister Christy at sino pa yung isa nating kapatid? Si Sis Gisame ay umalis man sila. Okay. Pero pinagdasal natin sila na patuloy pa rin silang panghahawakan ang kanilang mga pananampalataya kay Panginoong Hesus Kristo at hindi sila mawala sa kanyang presensya kahit wala sila sa Team Jesus. Okay. Gusto nilang bumalik, pwede silang bumalik. Wala namang nagsasabing hindi sila pwedeng bumalik. You have all the chances to join again if you want. So, mayroon din tayong mga birthday celebrators, mga spiritual birthday celebrators sa month of April, ay si Tita Vits. Pero, hindi man pala ako na isama dyan, Sharon, sa inyong, sa ating budget. Isama dapat ako para sa ganoon yung aking spiritual birthday celebration, Sharon, ay magawa yun, maibigay yun doon sa mga bata. Yun pala yun. Mayroong nag-spiritual birthday. Sino ba yun, Sharon? Si Angelia? Si Angeli at saka si Angeline at saka si Erika. Pero nakalimutan nila ang kanilang spiritual birthday at hindi man nila na-post. Kaya wala silang love gift, no? Spiritual birthday love gift. Sana kayo na 1,500. Pero nakalimutan man ninyo. Kaya wala. No? Exempted kayo sa pagpapala. Oh. So sino na ngayon, sino pa ba ngayon, Sharon, ang sino pa ba, Sharon, ang nagkaroon ng spiritual birthday na noong sabi natin inuhon-hold natin dahil nga hindi pa sila nabaptismo. So kung nabaptismo na yun sila sa tubig, Sharon, ay yung in-hold natin, nag-post siya sa Facebook ng kanyang spiritual birthday, pero na-hold yung kanyang love gift kasi hindi pa siya nabaptismo, dapat ay ma-release na natin yung Sharon, ang kanyang birthday love gift, spiritual birthday love gift. Oh, no? Kaya kayo dyan, sundin na natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Kristo. So, sino-sino pa ba sa inyo dyan ang hindi pa na nabaptismo sa tubig? O malapit na matapos ang June, ang May. So pagdating ng June, yun man ang ating kasunduan. Whether you like it or not, kung ayaw ninyo, tanggalin ko kayo sa Team Jesus membership. Pero maka-join pa rin kayo sa ating Bible study kung ayaw nyo. Kasi we cannot force anyone. Kung ayaw nyo magpabaptismo, wala namang nagsasabi sa inyo na huwag o hindi pwede. Pero yan ang requirement natin dahil hindi tayo pwedeng magsilbi sa ating Panginoong Kristo kung hindi tayo nabaptismo dahil yun nga ay nakasaad sa salita ng Diyos. Okay? Nakasaad yan. So tayo ay Bible-based tayo, kailangan nating sundin ang Biblia. It is your choice kung ayaw nyong sundin. Pero kami, as for me and my house, we will serve the Lord Jesus Christ. As for me and the ministry of the Lord Jesus Christ na siyang ibinigay sa amin, ang Team Jesus, kaya yon ay susundin namin sapagkat yun ang nakasaad sa salita ng Diyos. Okay? So, ayan. So, congratulations sa inyong lahat dyan na kayo'y nakatanggap ng pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. At least makabili kayo ng 10 kilong bigas. Diba? Praise God. So tayo ay nandito na sa
Nasa Filipos tayo mga ka-Team Jesus, no? Tapos na tayo sa... Dito tayo, kahapon ay itinuro sa atin ng banal na espiritu ang tunay na pagiging matuwid, di ba? Ang tunay na pagiging matuwid. So nung anuman ang ating mga tagumpay, anuman yung ating mga success ng mga dati, ako ay ganito, ganyan, yan ay wala ng kwenta. Hindi na yung mahalaga kung tayo ay na kay Kristo. Ang mahalaga ay ang ating pagnanampalataya ngayon kay Panginoong Hesukristo. So yung yung past, tapos na yun. Kaya nga ngayon, di ba tayo ay nasa present? So ibig sabihin nun, this is a gift, a present from the Lord God Almighty. Ibig sabihin nun, gamitin natin, no? Gamitin natin ang ating mga buhay, ang ating mga resources, anumang ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo sa atin para sa kanyang kapurihan. Kaya to God be the glory sa lahat ng kanyang mga pagpapala na ibinigay sa atin, mga ka-Team Jesus. At i-secure na natin, ipag-usapan na natin dahil ilang linggo na lang at matatapos na ang May at ang June ay mag-uumpisa na. Kaya kayo ba ay decided na tumayo upang isa sa magbabahagi ng salita ng Diyos? So mag-take tour na tayo, pwede rin yan na mag-volunteer kayo na hanggang ganito yung natin, mag-volunteer kayo na as first week, tapos reshuffle naman pagdating ng next month. So reshuffle. Ganun ang gagawin natin, mga ka-Team Jesus. Mag-turn tayo. May mga dates diyan. Alamin natin ang dates ng June, July, August niya, no, sa per chapter. At yun ay ating i-assign ahead of time itong mga natin, yung kayo dyan. So kung kayo ay Team Jesus members, tayuan ninyo ang inyong pananampalataya sapagkat lahat tayo ay mga boses ng banal na espiritu. Okay? So dito tayo sa Filipos chapter 3 verses 12 to 21. Okay, 12 to 21. Ayan. Magpatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. Okay, so basahin natin ito. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya ay naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Dahil mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa kinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba, kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natutunan na natin. Mga kapatid, tularan ninyo ako at tularan din ninyo ang iba pang namumuhay ng tulad namin. Sapagkat maraming namumuhay na salungat sa aral tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo ang tungkol sa kanila. At naluluha akong ipinaalala ulit ito sa inyo ngayon. Kapahamakan
ang kahihinatnan nila dahil dinidiyos nila ang kanilang tiyan. Ipinagmamalaki na nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga makamundong bagay. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Hallelujah. Holy Spirit, tulungan mo po kami upang maintindihan namin ang mensahe na mong parating. Mangusap po kayo sa bawat pusong nakikinig sa iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus. So, ano ba ang mensaheng nais iparating ng banal na Espiritu sa atin? Sabi dito, magpatuloy. So, ibig sabihin nun, mga ka-Team Jesus, we are still running the race. So, we are still under process. Kaya, sabi ni Pablo dito, hindi ko sinabing nakamtan ko na ang lahat o kaya naging ganap na ako. Sa halip pa, tuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Oh. So, ibig sabihin nun, mga ka-Team Jesus, we have to work on our faith. Hindi pwedeng, nang matanggap na natin si Panginoong Hesukristo sa John 3:16, ay okay na ako, ligtas na ako eh. Hindi yun doon lang nagtapos. Kundi ito ang simula. Simula pa lamang iyan, mga ka-Team Jesus, nang sa ganoon ay mas lalo nating mapatatag ang ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Simula pa lang yun. So, yung ating pagtanggap kay Panginoong Hesukristo, yan ang umpisa ng pagbabagong ginawa ng Panginoong Diyos Ama sa mga buhay natin. Subalit, hindi pa tayo tapos. Ang katapusan ng ating journey o ng ating paglalakbay dito sa mundo bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga anak ng Diyos spiritually, ay kung matapos na ang buhay natin dito sa mundong ito. No? So, habang tayo ay may hininga, habang tayo ay may buhay, mga ka-Team Jesus, ay patuloy nating nilalakaran ang ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Patuloy natin itong nilalakaran, no? Ang sabi niya dito sa 14, dito muna tayo sa 13. Mga kapatid, hindi ko sinabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. So tayo, kailangan natin, yun nga sinasabi sa mundo move on. Yan, mag-move on na tayo, mga ka-Team Jesus. Move on. So, ano man yung mga nangyari sa mga past, sa nakaraan, na ganito, ganyan. Tapos na yon. Kaya nga, move on. You have already forgiven the person. Kaya, tapos na yon. Pag gusto nilang bumalik, pag gusto nilang mag-join sa team, let them join. Pero kailangan nilang sundin kung ano ang qualifications nito. Dahil yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Okay? So, by the way, kung mayroon tayong mga bagong dating dito sa ating live, sa ating Bible study, Team Jesus members, i-welcome naman ninyo itong mga bagong dating nang sa ganoon ay ma-welcome sila that they are part of the ministry. They are part of the group. So, i-welcome ninyo silang kung sino-sino yung mga bagong dating dito sa ating bagong joiners dito sa ating live. At kung sino-sino ang mga nag-invite sa kanila, so i-follow up ninyo sila, mga ka-Team Jesus. Okay? So dito, sabi niya, kinalimutan niya ang past. Kung ano yung nakaraan, kinalimutan na niya yun. At nag-move forward siya. Ang kanyang ginagawa ay sinisikap niya, pinagtatrabahuan niya. He is working on achieving the future. So ano ba ang future na sinasabi ni Pablo dito?
Hindi yung future na maging mayaman siya, maging ganito siya, kilala siya, tanyag siya, whatever. Hindi yun. Hindi yun ang sinasabi niyang future. Ang sinasabi niyang future, ito ang sinasabi niya, oh. Ha? Nasa 20. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. So yun ang kanyang iniisip na future. Na time will come, kung hindi man siya mamatay, kung hindi man siya mamatay at babalik din si Panginoong Hesukristo, ayun ang pinananabikan ng bawat Kristiyano. Kaya nga sinasabi natin, yes Lord, come back Lord, come back Lord, come Lord Jesus, come Lord Jesus. Yun ang pinanabikan nating mga Kristiyano, ang pagbabalik ni Panginoong Hesukristo, lalo na kung tayo ay namuhay ayon sa kanyang kalooban. So tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita. So tayo are excited. Yun ang iniisip ni Pablo in the future. Tayo, ang iniisip natin niya, ang ating mga anak ay matapos sa pag-aaral, ang ganito-ganito nila, maging ganito sila, maging ganun sila. Yan lamang mga ka-Team Jesus ay superficial. Subalit tayo bilang mga Kristiyano, ang future natin, ang iniisip natin, ay nung nakita ko doon sa Facebook, o yung mga nananalo sa senador, yung may isa akong estudyante doon na kaibigan ko sa Facebook na, ito talaga, I trust my intuition, I trust my, yung intuition, yung manifestation ko na ito ang mga mananalo, siguro, ay nako, hindi yan yung sinasabi sa salita ng Diyos. Do not trust your intuition. Ang intuition, yan ang nasa puso. Anong nararamdaman mo? Tandaan natin, ang puso natin ay deceitful. Ang puso natin ay manloloko. Nagkataon lang yan. Pero para sa mga Kristiyano na lumuhod sa harap ng Diyos at humingi ng kapatawaran sa Pilipinas at humingi ng gabay para sa mga Pilipino na sundin ang kalooban ng Diyos na maging mabuting botante. Di ba, nirebuke kayo ng banal na espiritu nung pagkatapos ng eleksyon dahil mas pinili pa ninyong tumanggap ng pera kaysa sa sundin ang anuman ang idinikta ng banal na espiritu sa inyo. Hiningi na ninyo yan ng patawad sa Diyos. Maniwala kayo na pinatawad kayo ng Diyos sapagkat siya ay puno ng kapatawaran. Subalit, kung patuloy pa rin ninyong gawin yan at uulitin pa rin ninyo yan, hindi na yan siya, that is intentional, mga ka-Team Jesus. Intentional nyo na yan. Nakusa ninyo talagang ginagawa para sa pera, sa halip na tayuan ninyo kung ano ang matuwid sa harap ng Diyos. Okay? So yan, ang future na kanyang tinitingnan ay ang pagbabalik ni Panginoong Hesukristo. Excited siya na bumalik si Panginoong Hesukristo sapagkat alam niya na ang kanyang mga ginagawa ay para sa kapurihan ng Diyos Ama. So yan, ang sabi niya dito, sabi niya dito sa 21, sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumakop sa lahat ng bagay. Pagbabalik ni Panginoong Hesukristo, yung mga mahihina ang katawan, mga may sakit, yung mga namatay na, ayan, gigising sila, babangon sila, lalakas tayo, ang mahihina nating katawan ay mababago, magiging glorified body na ang tawag sa atin, kagaya ng nangyari sa katawan ni Panginoong Hesukristo nang siya ay muling nabuhay. So, glorified body na ang mangyayari sa atin, at kapag ito ay glorified body, mga ka-Team Jesus, wala na yang diferensya, wala na yang sakit, at kung ano-ano pa.
sapagkat yan ang sinasabi nating glorified body. Oh. So, sanctified na yan by the blood of Jesus, kaya glorified body na siya. Maluwalhati, ang sabi dito, oh, maluwalhati niyang katawan, kagaya ng maluwalhating katawan ni Panginoong Hesukristo. So, magiging glorified ang ating mga katawan, mga kating Jesus, pagbabalik ni Panginoong Hesukristo. Kaya nga, we are running the race to reach the future. At ang future nating yun ay ang pagbabalik ni Panginoong Hesukristo na madatnan niya tayong tapat sa Kanya. Ang sabi doon sa salita ng Diyos, darating tayo niyan, salita ng Diyos sinasabi, pagdating ni Panginoong Hesukristo ay mayroong dalawang workers, mayroong mga nandoon sa field o kung ano pa man, yung isa sa kanila ay mawawala, yung nagtatrabaho sa field, yung isa sa kanila ay mawawala. Ibig sabihin nun, no, may maiiwan at may mawawala. So yung iba ay mararapture. Kaya nga, ang sabi sa salita ng Diyos, may the Lord find us faithful in His coming back. May the Lord find us faithful. So, pinaalala sa atin ng ating ng banal na espiritu, 'di ba? Dito sinabi niya dito na anong sabi niya ay sa mundong puno ng kasamaan, tayo ay magiging matuwid. Sa mundong puno ng kasamaan at panluluko, dapat tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos Ama. So, yun ang future na inaasahan natin, mga katim Jesus. Yun ang ating hope of glory. Ang muling pagbabalik ni Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ngayon ay we are running the race. Nang sa ganoon sa pagbabalik ni Panginoong Hesukristo, para bang nandito tayo, nagtatrabaho tayo, wala ang ating mga amo. Walang ating amo. Pero we are working hard. We are working with all of our hearts na ginagawa natin ito para sa Diyos, no? Sa pagbalik ng ating mga amo, sasabihin ng ating mga amo na, wow, very good, ganito, ganyan. Oh, you did a good job. So, yun din ang iniisip natin na kahit hindi pa bumalik si Panginoong Hesukristo, ay we are storing our treasure in heaven. Kaya nga, ano man ang ating mga gagawin, do it for the glory of God. So, ano man ang ating mga ginagawa, maging tayo kakain, maging tayo iinom, maging tayo matulog, ano pa mang mga ginagawa natin, let's do it for the glory of God. Kung tayo ay naninira sa ating kapwa, yan ba ay for the glory of God? Kung tayo ay nanuloko sa ating kapwa, yan ba ay for the glory of God? No. Sisingilin tayo niyan sa huling panahon. Sisingilin tayo niyan pagdating ng panahon kung ano man ang ating mga ginawa sa ating kapwa at hindi natin pinahiningan ng paumanhin o kaya pagpapatawad at patuloy pa rin nating ginagawa. For the glory of God. Kaya nga kung tayo ay nahihirapan, kung tayo ay nag-i-struggle at iniisip natin, ay napagod na ako nito, ay ganito, ganyan. Tandaan natin, we are just starting. Marami pang mga paghihirap, marami pang mga pagsubok ang darating sa mga buhay natin, mga buhay ninyo bilang mga tagasunod ni Kristo. Kaya nga, nagpabaptismo tayo sa tubig, nagpabaptismo kayo sa tubig, dahil yun ang sinasabing no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. So wala, hindi natin babalikan, hindi natin yung balikan natin yung ating mga nakaraan, yung ating dating buhay. No turning back. Diretso tayo na ang ating iniisip, na ang ating nasa puso
ay ang muling pagbabalik ni Panginoong Hesukristo na kung saan isa tayo sa makakatanggap ng eternal reward at yun ang pagiging buhay o ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo, sa piling ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sinasanay natin ang ating mga sarili bawat araw na tayo ay gising, na nagpupuri tayo sa Diyos, nagpapasalamat tayo sa Diyos, humahalakak tayo, pumapalakpak tayo, humihiyaw tayo, hallelujah, praise the Lord. Bakit? Sinasanay natin ang ating mga sarili pagdating na tayo ay nasa langit na, dahil yun ang ating tunay na lugar, tunay na natirahan ang nasa langit, at 24 hours tayong magpuri sa Diyos kagaya ng ginagawa ng mga anghel. Hindi ibig sabihin na magpuri tayo, hallelujah, ganun lang 24 hours. Kundi mamuhay tayo sa paraiso. Ang mga bulaklak, ang gaganda, hallelujah, ang mga ibon, ang mga hayop, ayan, ay hindi nag-aaway, na may kapayapaan ang mundo. So magpuri tayo sa Diyos, hallelujah. Ngayon pa lang ay sinasanay na natin ng ating mga sarili na magpuri tayo sa Diyos, di ba? Na magsasabi tayo, praise the Lord, Jesus Christ. Hallelujah, glory to God. Lord, ang ganda ng mga bulaklak na ito. Maraming salamat po. Sinasanay na natin ang ating mga sarili sapagkat yun nga ang ating future. Na magkaroon tayo ng pusong puno ng pasasalamat, a grateful heart. So yun ang sinasabi diyan, mga ka-Team Jesus. Pinaghahandaan natin ang ating future nang sa ganoon ay sa muling pagbabalik ni Panginoong Hesukristo, madadatnan niya tayo na tapat sa Kanya at karapat-dapat sa reward na inihanda niya sa atin. Diba sabi niya, mauna na ako doon sa aking ama at ihanda ko ang inyong mga bahay. I will prepare your home there in heaven. Kaya nga, yun ang ating pinagsisikapan na tayo ay buhay pa. No? We are on the process. We are still on the process. Hindi pa tayo tapos. Hindi tayo kompleto. No. Patuloy pa tayong natututo sa salita ng Diyos. Patuloy tayong nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Patuloy nating ginagamit ang ating mga pananampalataya upang harapin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay upang tayo ay mapatatag sa ating mga pananampalataya kay Kristo. Araw-araw nating nilalakaran ang ating pananampalataya sa Kanya. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo kompleto. Matatapos lang yan kung tayo ay wala ng buhay. Kung ang ating hininga ay wala na. Kung ang ating panghuling hininga ay atin nang isinuko sa Diyos. Ibig sabihin nun, yung hininga kasi natin, yun yung ating mga espiritu. No? Kaya nga, pag sinasabing huhugot yan, humugot siya ng malalim na hininga. Pagkatapos, wala na. So yan ang ating espiritu dahil alam natin na tayo ay mula sa lupa, mula sa alikabok. At itong alikabok na ito ay hinubog ng Diyos Ama ang alikabok at ito ay ginawang tao, imahe na kagaya ng anyo niya. At pagkatapos nun, yung lupa na yon, yung putik na yon na hinubog ng Diyos Ama ay hinipan niya ng hininga. Yung hininga na yon, yun ang ating espiritu. Kaya habang tayo ay buhay pa at nandito ang hininga na ibinigay ng Diyos Ama sa atin, huwag nating sayangin ang hininga na ito. Mayroon pa tayong buhay, mayroon pa tayong hininga, hindi pa binawi ng Diyos Ama.
Gamitin natin ang ating mga buhay. Gamitin natin ang ating mga hininga nang sa ganoon ay tayo ay sasabihin ng Diyos sa ating, "Well done, my good and faithful servant." So kung makikita nyo dyan kay Tita Vits, dito sa Vitamin for the Soul, kung makikita ninyo yung ano dyan, yung aking, di ba may profile, no? Tapos yung anong tawag doon, pag titingnan mo yung Vitamin for the Soul, nandoon yun yung future na mangyayari, mga ka-Team Jesus, na kung saan tayo ay pipiliin na ng Panginoong Jesucristo at bibigyan niya tayo ng ating crown of glory. So yun ang aking iniisip in the future, Father God. That is why kahit anong hirap, kahit anumang mga pagsubok sa buhay, anumang mga distractions, tuloy lang tayo. Fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Si Panginoong Jesucristo ang ating sinto, hindi ang ating kapwa, hindi kung sino pa man, ano pa man, sino pa man. Wala sila, hindi yan sila mahalaga. Fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya ipagpapatuloy natin ang ating mga katawagan. Ipagpatuloy natin na may pusong puno ng pagpapakumbaba, na may pusong puno ng kagalakan. Kaya nga, motivated tayo to serve the Lord Jesus Christ sapagkat mayroon tayong inaasahang reward, eternal reward. At yung reward na yon ay hindi makapagbibigay ang tao niyan, kundi tanging si Panginoong Hesukristo lamang. So yun ang ating future, yun ang ating dinidesire. Kaya ano man ang mangyayari sa buhay, marami mang mga sitwasyon ng buhay, hindi ko pinapalitan yan kahit kay Avita. Hindi ko pinapalitan yung aking yung makikita ba natin diyan sa ano ba yung makikita natin diyan? Kung i-click mo yung profile, yan ba? Yan, nakikita nyo yan? Yung, anong tawag niyan? Yan, no? Yan. Anong sabi dyan? My crown of righteousness. Jesus, my righteousness. Kaya, hindi ko yan pinapalitan yan. Ano man ang sitwasyon ng buhay. Hindi ko pinapalitan yan. Dahil bawat pagtingin ko sa aking profile, makikita ko yan. At yan ang nagbibigay sa akin ng motibasyon na in God's perfect time, no? Kung tapos na ang aking role dito sa mundo, yan ang gagawin ng aking Panginoong Jesucristo sa buhay ko. Kaya ang ating profile, yung ating anong tawag diyan, yun dapat ang ilagay natin. Kasi yun ang future natin eh. Ang mga ano natin, ang mga pamilya natin, sino pa man, ano pa man, they will come by, no? They will pass by. Pero ang target natin, ang future natin, ang tina-target natin is the glory, our crown of glory, crown of righteousness. So, si Panginoong Jesucristo ang ating righteousness. So, doon mismo, pag kiniklik, pag hahanapin nila, pag naghahanap sila sa ating mga profile, makikita nila yan doon na Jesus is our righteousness. O di, nakapag-evangelize ka pa sa kanila kaysa kung ano-ano mga nilalagay nyo dyan, mga pamilya nyo, mga ganun nyo. No? Yan ay magpapaalala sa'yo na mayroon kang future. Kaya, why are you doing this today? Why are you doing this at the present? Bakit gano'n na lamang ang paggawa mo? Bakit gano'n na lamang ang hirap na ginagawa mo para sa kapurihan ng Diyos, para sa body of Christ? Bakit ganito ka na lang? Bakit? Why? Kasi we are motivated. We have the future. We are looking in the future. Hindi ay manifest na magkaroon na kami ng maraming bahay, gusali, sasakyan, at iba pa. Hindi. Dito sa Team Jesus, kami ni Tito Brian, ang iniisip namin sa future, the Lord willing, ay
makapagpatayo ng gusali, mga gusali, no, na merong ibang floor na kung saan sa first floor, yan ang weekdays ay Wednesday ay Bible study. Diyan makapag Bible study. Pag Sunday yan naman ay worship area. Kung walang mga worship days ay magagamit yan for feeding purposes sa mga homeless, o pwede silang doon sila matulog. Ang second floor, kung kaya ng mga matatanda ay doon sila i-host yung mga elders. Tapos ang mga widows and their children, o magkaroon ng mga income generating projects doon sa next floor. Mayroong worship center, mayroong mga school of faith na doon ay may mga pagtuturong gagawin na libre sa nais na gustong matuto. Ganyan, to God be the glory. Ganon mga ka-Team Jesus ang aming dinidesire. Doon sa baba ay mayroon tayong physical therapy check-up na libre, may mga gamit, may mga instruments na pwede sila doong mag-exercise, pwede sila doong maganyan, libre. Pero, nandoon makikita nila yung mga salita ng Diyos. Maririnig nila ang pagpupuri sa Diyos, no? 24/7 naririnig nila. Ganon yun. Yun ang aming dinidesire for the glory of God. For the glory of God. Kasi ang tunay nating relihiyon, mga ka-Team Jesus, ay ang alagaan ang mga matatanda, no? Suportahan ang mga mahihirap. Sobrang hirap sa buhay. Suportahan ang mga balo. Suportahan ang mga orphans. Yun. Mga orphans. Darating ang panahon, it will come to pass kung iyon ay para sa kapurihan ng Diyos. Pero hindi tayo nagmamayabang yan. Bakit? Hindi sa atin yan eh. Sa Diyos yan. Tayo ay mga instrumento lang. Hindi yan atin. For the glory of God, the Lord willing, kung yan ay kanyang kalooban, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Yan ang ating tunay na relihiyon. Ang pagtulong, ang pag-alaga, ang pag-comfort doon sa mga balo, lalo na pag maraming mga anak. Kaya nga, di ba, sinasabi natin, mahanapin nyo dyan yung mga balo na yan, yung maraming mga anak, yung mga orphans. Wala mang gumawa sa inyo dyan. So, ano magawa natin? Wala naman kami rito upang kami ang maghanap. Pero yun ang kasama, bahagi ng ating ministry, ng ating Panginoong Jesucristo sa Team Jesus. Ang alagaan ng mga matatanda, ang alagaan, no? Ang alagaan ang ating ang mga balo, ang mga orphans, alagaan sila. Yan, may sinabi ako sa inyo na puntahan ninyo, ganito ganyan, o wala mang nagbigay ng update kung ano na nangyari, kinalimutan man ninyo yan, di wala tayong magawa. Wala kami dyan eh, upang maghanap kami ng mga matatanda, maghanap kami ng orphans, maghanap kami ng mga balo, wala kami dyan eh, to do that. Nandito kami, naghihirap kami, nagtatrabaho kami, no? Nang sa ganoon, ano man ang mga pagpapalang ibigay ng ating Panginoong Jesucristo, yun din ang ating ibibigay. Eh, sino ang maghahanap nun? Kayo kasi nandyan. Ba't meron bang gumawa noon? Wala eh. Yan ay inyong katawagan. Nandiyan kayo eh. Araw-araw nakikisalimuha kayo sa ating mga kapwa Pilipino. Nakikita ninyo ang mga paghihirap ng mga kapitbahay natin, o kaya ng isang balo, o kaya ng mga batang ito na wala ng mga magulang. Pero walang nagsasabi sa amin eh. Kung naalala ninyo yan. Kung naalala ninyo yan.
Wala sa isipan ninyo yan. Pero kami, we are just going with the flow, Lord. Wala mang anong gagawin namin. Pero ngayon, pinaalala ng Diyos sa atin, may katawagan tayo lahat. Kailangan nating buksan ang ating mga puso, ang ating mga mata, sa pangangailangan ng iba. Hindi lamang sa pangangailangan natin. Tayo nakasinto tayo sa, sa sarili natin, sa tayo lang. Oh, yung ginawa natin yung the other December, kailan ba yun na ang inyong love gift ay sacrifice niyo doon sa mga tao. Yun lang. After that, walang pagkukusa. Nagagawin natin yun. Tayo ang mga manggagawa sa parasan ng ating Panginoong Jesucristo. We are the workers in the vineyard of God. We are doing our part, mga katinjisas. Pero hindi namin yan kayang gawin ang lahat. We need your help. Kaya nga tinatawag tayong body of Christ. May iba-iba tayong functions. May iba-iba tayong functions eh. Pero wala. Hindi kayo nag-function. Rebuke Israel na naman tayo ngayon. Dahil may mga nakikita tayo mga matatanda na kailangan tulong, mga balo na talagang ang hirap, maraming mga anak. Pero wala mang nagsasabi sa amin, wala mang nag-report sa amin. No? So yan, mga katinjisas, ay isa sa mga paalala sa atin ng banal na espiritu. Hindi tayo nabuhay sa sarili lang nating mga gusto, sa sarili lang nating mga comfort. Kailangan nating lumabas, kailangan nating mag-evangelize, kailangan nating tulungan, i-comfort. Ano bang pwede nating maitulong sa mga ito? Yung mga sponsored children, yun dapat ang mga yung mga orphans, yung mga walang mga magulang, sila dapat ang suportahan natin. Walang makain, so dapat mayroon tayong i-sponsor diyan sa inyong lugar. Ito ay balo at marami siyang mga anak na wala talagang kakayahan. So yun dapat mag-scout kayo. Hindi tayo mag-scout para videohan yan sila na ganito ang hirap ng buhay nila. Ayan ito sila ang mga bata, ang dungis-dungis, ang mga bata walang mga damit, ang damit na gula-gulanit, gisi-gisi, ang mga bata ay video-video mo pa, ganito ganyan, tingnan ninyo sila, ayan kung sino ang may mga gustong tumulong, ganito ganyan, maganyan-ganyan. No, we do not do that. That is what we call poverty pornography. Poverty pornography yan. Poverty, abuse. Kasi, yan na nga ang hirap ng buhay nila, ganun na nga ang sitwasyon nila. Ipapahiya mo pa sila sa harap ng mundo? Papahiya mo pa sila, kukunan mo pa ng video para lang maawa ang mundo sa kanila. You do not need to do that. Bigyan mo sila ng kahihiyan, bigyan mo sila ng respeto sa kanilang mga sitwasyon. Kung gusto tayong tumulong tayo na hindi kailangan na magkaroon tayo ng mga video-video dyan na maawa naman po kayo sa kanila, sa ganito. Ganyan ang ginagawa ng mga charity vloggers Na I don't agree with them. Pwede siguro yung kunan ang kanilang sitwasyon na ito bahay nila, ganito ang sitwasyon nila, tingnan nyo, ang hirap. Pero hindi mo pwedeng kunan ang mukha ng mga yan, ang pagkatao nila, kasi precious sila sa Diyos They are valuable, all of us are valuable in the eyes of the Lord. Sila rin ay kinamatian yan ni Panginoong Jesucristo, ang mga yan. Ha?
Gikamatyan po na ni Jesus itong mga taong ito, gikamatyan din niya yan. Ipinako pa rin si Panginoong Kristo sa mga taong yan. Kailangan natin silang irespeto. Huwag natin silang gawing yun yung parang poverty prostitution pala yun. Poverty prostitution. Ginamit ng mga vlogger na yan, itong paghihirap ng mga taong ito para marami ang magiging views, para maraming magsishare, para sa ganun may magbibigay. Pero bottom line yan, sino ang nakikilala? Yan ang vlogger na yan. Hindi ang Diyos. Hallelujah. No? Kaya yun mga ka-Team Jesus. Irespeto natin ang kanilang pagkatao. Ganun na nga ang buhay nila eh. Ganun na nga ang kahirapan nila eh. Aabusuhin pa natin yung kahirapan na yan? I-exploit pa natin ang kanilang kahirapan upang maawa ang mundo sa kanila? No, that is not what the Lord wants us to do. Sabi nga niya, anuman ang itulong mo sa iyong kaliwa, ay dapat na hindi malaman ng kanan. Kung anuman ang maitulong ng kanan, hindi malaman ng kaliwa. Pero dahil malayo man kami, hindi man namin alam, so yun ay mangyayari lamang by the chapters. Kailangan meron tayong i-maintain na isang pamilya o kaya balo, matanda, na maaring kasama yan sa ministry na tutulungan natin. Suportahan natin. Anong pwede nating matulong? I-minister natin. Yan, lalabas doon ang ating mga katawagan, ang inyong mga katawagan. May mga assign yan. O ako, convicted ako na ako po ang mag-follow up sa matandang ito. Convicted ako na ako po ang mag-follow up sa balo na ito, sa nanay na ito. Pero kung ang balo na yan ay lalaki at ikaw ay babae, no, pwede yan, hindi pwede. No, maliban na lang kung single ka. Baka ma-inlove ka doon sa balo na yun, widower na yun. Oh. 'Di ba? May mga anak siya, oh. Kung single ka, walang problema. Pero kung may asawa ka, babae ka, lalaki itong balo na to, ay hindi pwede yun. Kailangan kung lalaki ang balo, lalaki din ang pupunta, mag-minister. Kung babae ang balo at ikaw ay lalaki na convict ka, may asawa ka, ay hindi pwede yan sa Team Jesus. Kung pwede, kung gusto mo, kayong dalawa ng iyong asawa, magkasama kayong mag-minister. Pero ikaw lang, tapos babae, I know. We do not entertain that. We do not allow that. Kasi ang demonyo, nandiyan palagi. Hindi mo man na planong gawin yan, pero ang demonyo, may plano na yan. Kaya, no way. Hindi natin hahayaan ng demonyo na makahanap ng butas sa atin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya ngayon, yun. Kasi sa June, mag-umpisa na tayo eh. The Lord willing. Sa ayaw at sa gusto ninyo. Dahil kung ayaw ninyo, hindi kayo pipilitin ng Diyos. May gagamitin ang ating Panginoong Jesucristo upang magsimula, mag-umpisa ang kanyang ministry. Kung ayaw mo, nasa sayo na yan. It's your choice. It's your choice. Mga ka-Team Jesus. Ngayon, nireveal ng Holy Spirit. Inihahanda tayo. Kaya nga, we are working hard for the Lord. Hinuhubog tayo ng Panginoon. Kahit ano pa mang mangyari sa buhay, tuloy pa rin ang ating pananampalataya sa Kanya sapagkat yun ang ating desire, yun ang plano ng Diyos sa mga buhay natin. At yun ang ating susundin. Hallelujah. Oh. Wala mang nag-follow up tungkol sa mga orphans, tungkol sa mga matatanda, o wala mang nag-follow up, walang Kaya kailangan maging persistent tayo na kung yun ang katawagan natin, kung yun ang gusto ng Diyos sa atin, yun ang ating susundin. Okay? Na-rebuke Israel na naman tayo ngayon sa ibang paraan. Kasi nakapokus tayo sa sarili natin at sa ating pangangailangan. Kung tayo ay kagaya kay Kristo, kay Panginoong Jesucristo, di ba si Panginoong Jesucristo ay puno ng kaawaan, puno ng pagmamahal. Siya mismong lumalapit doon sa mga nangangailangan.
Siya mismo ang nagbibigay ng tulong. Siya mismo ang nagpapagaling. Siya mismo ang nagtatanong, oh, do you want to be healed? Oh. So tayo, kung tayo ay na kay Kristo, yun din ang gagawin natin. Gusto niyo po bang matulungan? Gusto niyo po bang makatanggap ng pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo? Ako, dala-dala ko ang mabuting balita. Kaya nga, yung shoe of peace, ang ating sandalyas, ang ating sapatos ng kapayapaan, yung kapayapaan na dala-dala natin, yun ang magandang balita. Yan ang magandang balita. Iba-iba tayo ng katawagan eh. Kami dito, araw-araw nagtatrabaho kami. Kasi yun ang aming katawagan. We are the hands of the Lord. Nang sa ganoon, ay ano man ang mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos, ay yun naman din ay dadalo dyan sa inyo. Pero hindi pwedeng hanggang sa inyo lang dadaloy ang pagpapala. Okay, tanggap lang kayo ng tanggap lang kayo ng tanggap. Hindi pwede yun. Kailangan na ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay dadaloy. Dadaloy mula sa langit, papunta sa amin, dinadaloy namin dyan sa inyo, dadaloy dyan sa iba, dadaloy. Yun ang vision na pinakita ng Holy Spirit sa akin nung nag-umpisa kami sa D&G. No? Na yung mga dried bones, yung mga dried na lupa, na walang mga tanim, unti-unting dumadaloy ang sariwang tubig, unti-unti silang nabubuhay, lumalago, may mga dahon na, ang gagandang tingnan, green na green, ibig sabihin buhay na buhay. Ganon ang mangyayari dyan, mga ka-Team Jesus. Huh? So kayo ang sapatos ng Diyos. Kasi wala man kami dyan. Ang ministry ng Panginoon ay diyan man nakasinto sa Philippines. Kaya, we need your rule, we need your help. Kailangan namin ang inyong tulong. Kayo ang nandiyan kayo ang aktual na nakasalamuha itong mga taong ito na nangangailangan ng tulong. Kayo yun. Wag lang tayong maging kontento na tayo ay ganito na tayo nararanasan natin ang pagmamahal ng Diyos, nararanasan ang kapayapaan, nakakatanggap tayo ng mga pagpapal. Huwag tayo maging kontento na tayo lang, ganito lang tayo. No. We are working for the Lord. Na ibig sabihin nun, sundin natin kung ano ang tunay na relihiyon. Yun ang ating relihiyon dito eh. Ang pag-aaruga sa mga matatanda, ang pag-aaruga, no? Pag-comfort sa mga balo, sa mga walang mga magulang, ang pag-aaruga sa mga mahihirap, sobrang hirap sa buhay. Kaya sinong gagawa nun? Sinong lalapit sa kanila? Sinong magko-comfort sa kanila? Sino ang gagamitin ng Panginoong Hesus para sa mga taong ito? Kami ba? Wala mo kami dyan. Kayo ang nandyan eh. Kaya nga, Lord, give us, Lord, the discernment. Give us, Lord, break our hearts, the one break yours. Open up, no? Open up my heart to the things unseen. Show me how to love others the way you loved me. O see? Yan ang ating katawagan, bawat isa. Ano ngayon, pagtatanungin tayo ni Panginoong Jesucristo, may nagawa ka na ba sa aking kaharian? May na-comfort ka na ba? May napadala, nabahaginan ka na ba ng salita ng Diyos? May na-comfort ka na ba? May natulungan ka na ba kahit sa maliit na bagay? Oh. Kayo ang nandiyan. We are doing our part. You have to do your part as the body of Christ. Hindi lang sapat na nandito tayo. Yes, Lord. Salamat po, Lord. Ang sarap ng iyong mga salita, Lord. Also, okay. Is that all? No. Kailangan nating lumabas. Kailangan nating maging sensitive sa pangangailangan ng iba.
Hallelujah, Jesus. Father God, in the name of Jesus, salamat po. Spirit, salamat sa iyong pagbukas sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Salamat po. Salamat po. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na kinalimutan ka namin. Kinalimutan namin na mayroong kaming papel na ginagampanan sa iyong kaharian. Na kami po, we are still running the race. We're still on the process. At sa araw-araw na kami ay buhay at may hininga, tulungan mo kami, Panginoon, na maging sensitibo kami na makita namin ang pangangailangan ng iba. Hallelujah. Gamitin mo ang bawat isa, Panginoong Diyos, bilang iyong mga manggagawa. Manggagawang puno ng kagalakan sa puso, na sundin ang iyong kalooban. Manggagawang puno ng pagpapakumbaba sa sarili. Manggagawa, Panginoong Jesucristo, na mayroong pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa kapwa nila. Dahil sinasabi mo sa iyong mga salita, the harvest is plenty, but the workers are few. Kailangan namin, Panginoong Hesus, ng maraming mga manggagawa. Lord, tulungan mo po kami. Magpadala ka ng maraming mga mga manggagawang bukas ang mga puso, ang mga isipan, na ikaw ang pagsilbihan at hindi ang tao, Panginoong Hesus. O hallelujah. Salamat po sa lahat ng pagkakataon, sa pribilehiyo na kami ay buhay, ligtas sa anumang kapahamakan, at magamit namin ang aming mga buhay para sa iyong kapurihan. Father, thank you. Thank you that you are in control of everything. Oh, hallelujah. We praise your name. We glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Lead us and guide us. Turuan po kami, gabayan mo po kami, Banal na Espiritu, na ikaw lamang po ang masunod sa aming mga buhay. At anuman po ang kahilingan ng bawat isa, Father, let it come to pass. For your purpose and your glory. At ingatan mo ang bawat isa, ingatan mo po ang bawat pamilya, Lord, na nandito, Panginoon, as we represent our families, Father God, sa nakinig sa iyong mga salita, Panginoon. Pagpapalain mo ang bawat pamilyang nandito, Panginoon Diyos. At kiniklaim namin ang kaligtasan ng bawat isa, kaligtasan ng bawat pamilya, maging ang aming mga nanay, aming tatay, mga kapatid, aming mga pamangkin, at aming mga kadugo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, at lahat ng ito ay aming pinasasalamatan, hinihiling sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. Ayan, mga ka-Team Jesus, rebuke Israel na naman, kaya tayo, gawin na natin. Magtrabaho tayo pang mga kapatid para sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan, hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye.